Diba? Ha? Mm. Yung labas niya, ito yung kulay. Good. Golden brown siya. Medyo malutong. Diba? Pero sa loob, ang lambot. No? Kamusta po kayo? Nawa po kayo ay safe ngayong oras na to. Kung nasamnan po kayo nandun ngayon. Ngayon po ay araw ng Biyernes dito sa Canada. At mag-alas 9 po ng umaga. Ako po ay papasok sa aking trabaho bilang isang panadero. Nawa po ay safe po ang bawat isa sa atin ngayong oras na to. Samahan po ninyo ako sa buong araw dito sa Canada. At sa mga bago pa lang po sa aking channel, welcome po sa J Pinoy TV. Welcome po sa Buhay Canada. Hindi naman po gaano malamig ngayon mga boss. Noong mga ilang araw po, gumawa po ako ng Filipino bread. Dahil sobrang na-miss ko po ang mga Filipino bread. Ganyan din po ang ating mga ibang kababayan mga nandito sa ibang bansa na na-miss din nila ang mga Filipino bread. Kaya nag-bake po ako. Gumawa po ako ng special Spanish bread at special pandesal mga boss. Yun yung lagi nating binibili sa mga maliliit na panaderia. Ang famous na pandesal at Spanish bread. At mamaya po, pag uwi ko po galing trabaho, gagawa naman tayo ng special ensimada. Yung pong nilalagyan ng margarine sa ibabaw at ilalagyan ng asukal. Yun po yung classic na ensimada na nakagis na natin. Pero ngayon, marami ng klase na paggawa ng ensimada. Nilalagyan ng cheese or nilalagyan ng cream sa ibabaw bago lagyan ng cheese. Iba-iba na po ang paggawa ng ensaymada. Okay po, pasok na tayo sa trabaho mga boss. Dito na tayo sa aking trabaho mga boss. Dito ako nagtatrabaho sa IGA Bakery.
What's up mga boss? Mga boss, pauwi na tayo. Tapos na naman ang duty ko mga boss. Alas 5 na ng hapon ngayon mga boss. Let's go mga boss. Gutom na ako. Pambihira. Hindi gaano busy ngayon mga boss. Wala akong order, kaya hindi tayo nagmadaling magbalot ng tinapay. Sa harapan ako ngayon mga boss, nagbalot ako ng tinapay. Kasi all around yung trabaho. Hindi ka lang sa baker, pwede ka rin sa harap para magbalot ng tinapay. Di tulad sa atin sa Pinas no mga boss no. Pag baker ka lang talaga, lalo na sa mga panaderia. Doon ka lang talaga, magmasa ka lang ng tinapay. Pero dito hindi. Dapat matutunan mong lahat. Pero sulit naman kasi 'di ba yung sahod mas mataas dito para naman sa sahod natin sa Pinas. Pasensya na kayo hindi ko naman inaano yung trabaho natin sa Pinas, kaya lang yun yung totoo, 'di ba? What's up mga boss? Mga boss, gagawa tayo ng special ensaymada. At nandito na yung mga sangkap na ating gagamitin sa paggawa ng ensaymada. Meron tayong evaporated milk mga boss. Lukewarm dapat ang gagamitin natin mga boss. Medyo maligamgam na evaporated milk. Meron tayong yeast, sukal, isang pirasong itlog, butter, asin, all-purpose flour, at sugar. Isa na natin mga boss. Unahin muna natin yung evaporated milk. Natin tumis. Sukal. At isang pirasong itlog mga boss. Tumisin natin ito. Cover muna natin siya kahit mga 5 minuto lang mga boss. Balikan natin yan.
After 5 minutes, susunod na natin yung sukal. Tapos yung all-purpose flour mga boss. Paghalu-haluin lang natin lahat yan mga boss. Malinis naman ang kamay ko mga boss, kaya mamasahin na natin ito sa kamay. Tabi muna natin itong lahat. At ang aking kalat. Masahin na natin dito sa lamesa mga boss. Nagulat ako dun. Lagay ko muna ito dito. Ang ilalagay natin dito sa ibabaw mga boss, asukal at margarine. Yun yung naabutan ko dating binibenta sa mga maliliit na bakery. Pero ngayon, naglalagay na sila ng cheese sa ibabaw. Para mas masarap nga naman. Kasi sa inyo naman yung mga boss kung saan kayo masasarap ang kainin. Ayan, malinis na. Papahida natin ng konting oil, yung palibot, para kapag pinalsa natin siya, hindi didikit sa palit nating planggana.
Paalasahin natin siya mga 1 oras mga boss. Balikan natin. Dahil mag-aantay tayo ng 1 oras para umalsa yun, dito muna tayo sa labas mga boss. Napakita ko muna sa inyo yung view sa labas paggabi. Diyan ako part-time sa Links. Hindi nawawala ng customer yan mga boss. Gabi-gabi. Balik na tayo sa loob mga boss. Medyo nilalamig na ako ng konti. Mahina ako sa lamig eh. Ito yung mga halaman namin, no? Buhay na buhay mga boss. Cut na natin mga boss. Ang paggawa naman ito mga boss, nasa sa inyo naman kung gaano kalaki, kung gaano kabigat yung timbang. Sa ngayon, nagtansya lang ako ng sukat. Pero kung gagawin yung pang business, pwede naman kayong gumamit ng timbangan para pare-parehas yung sukat. Ayan na mga boss, tapos na. Mapapansin nyo, magkakaiba sila ng laki. Kasi yung pag-cut ko, tinansya ko lang. Kasi para naman, kami naman ang kakain ito ng pamilya ko. So kung gagamitin yung pang-business, gumamit kayo ng timbangan mas maganda.
para masukat nyo talaga na maayos kung gaano kabigat at kung gaano kalaki yung gusto nyo ensaymada. Okay mga boss, ngayon palakihin na natin siya mga boss. Ito mamaya na natin dito ulit. Balikan natin ulit mamaya mga boss. Tumunog na mga boss. Tingnan natin ngayon. Diba? Kuha muna tayo ng tong. Lipat natin ito. Lagyan na natin siya ng habang mainit. Tapos init. Diba? Na ensaymada mga boss. Asukal lang nilagay natin sa ibabaw. Ito yung nakagisnan ko nung bata ko. Ng ensaymada nakalagay sa ibabaw ay butter tapos asukal. Tikman natin mga boss. Kaso mainit pa talaga eh. Yan. Uusok pa. Hop. Uusok ko. Ito yung namiss ko sa atin sa Pinas eh. Diba? Hap. Kapaisaw. Hindi umusok. Ha? Yung labas niya, ito yung kulay. Golden brown siya. Medyo malutong. Diba? Pero sa loob, ang lambot. Diba? Okay. Gutom ako eh. Yung sukalo. Yun yung kulay sa labas. Sa loob siya. Soft.
Hindi siya dry. Meron kasing dry eh. Dry yung pagka-bake. Pero to, sa kanya, yung loob niya malambot. Parang moist. Pero yung labas na katay nyo, golden brown siya, kulay niya. Sarap na. Ito talaga yung nakakamiss sa atin mga boss. Lambo. Para sa akin okay yung kombinasyon ng lasa ng ano eh. Butter tsaka sukal. No? Ano ba? Sarap. Ano yung loob? Buwis yung loob. Pero yung labas, golden brown. Mukhang maubos ko yata. Meron pa akong second batch. Inuna ko lang to para mapakita ko agad sa inyo.